Welcome to my channel. Enjoy watching. Ang principal pa ako, pag mapili kami ng guest speaker sa graduation, ang consideration, tirang classroom ang itatakapayan. Or, baka lang ang mga tao scholarship sa mga graduate school. Alam po yan siguro ng mga fellow teachers ko sa San Fernando National High School na dahil ko man niyang kaya. Kasi mga nakakalisto mismo sa ko. Sigurado ka mga dahil ko niyang kaya. Siguro itong sarong iniisip man na we would want someone who can inspire the graduates to also aspire for something bigger in their own lives. Yan, kaya ko yan. Because nagagagal ko po ang kamisto ni James, ni Principal Class. Yung mga dahil nag-aaral, aki ako din sa room, nagre-regato din sila. Si nanay ko niya, nag-regato ko hindi ko, 81 years old. Ang regaton ka ito, kapukan-araw mo niya na may motorized padjak, may nagpaparaklahaw na may sound system. Makaparo ka yan. Si nanay, kang nagkikiriskwela pa kami, kaya kang nagkikirinda sa lisirasyon sa pamukit, bit-bit ang duwang baldi. Tapos sasaro-saro ang mga harong sa mga pagtaraid sa bilog na barangay, tangaring i-offer ang sira na sa electric media. Kaagay ka dinisin si sakripisyo ng sabihan nila. And I actually had to I stayed with my uncle. Yung tiyo ko dyan sa pamukid na yung water station. Diyan ako nag-stand. Ako ang katabang para luto, para gas, para saod, gabos na trabaho. Ako ang katabang para na-earn ko ang pamasahe. So, that's how difficult life was. Pag-istorya ko ang mga akit ko, kung ano ang sa kuyang breakfast ka, bago ang eskwela, masama sila, ang bukan na niyan, makuha niya breakfast. Ano, kinoconsider ko na kung iba yung tubig sa kaasukar at maluto, special na yan. Harap kayan ka, o kung iba kayo, babara ka on me, siyang kami magturong ka, actually si Bulso, nagagal tubo, so wala kami nagdara ko na, babara ka on me, na di pwede pag-iksararong tuyo, ang sarong pamilya, nakanakong aki, limited na naman resources ng parents. So, if you imagine your own situations now, I know most youngsters would complain about the kind of life your parents provide you, but you have to appreciate your lives now and compare that with what I had a long time ago. So, amay pa, narado na sa ko, kahit kuhanan, mag-aral na tuloy. I believe, and I still believe now, that one who is able to at least finish college or a test the course will become more stable financially. Ang pangarap ko talaga, makatapos, saka magka-equal stable job. And so, primero isi-share ko is, what is the secret? Is there a formula for success? Relatively, matulog ka mo na bilang sa mong taga-pamukit, taga San Fernando, nakaagong ni taga Bonifacio, kaya naka-install naman na dito sa Barangay Bonifacio. Ang buhay ko, successful, sa standard ka kinaapan, malangkaw na posisyon, ang undersecretary, yan ang pinakalangkaw na pwedeng makuakan sa maestro, sa DepEd. Today ka mo pwede maging Secretary of Education. Ang Secretary of Education, dapat gusto mo ang President. Kung San Fernando pa man ang you'll never have friends na gusto ka na. So that's the highest position na pagtatao sa salong, nagtatrabaho sa gobyerno na stable ang parang position mo. Pwede ka man maging USEC or Secretary natin or ASEC, pero kung ikaw i-responsor sa ibang politicians. That's not the case with me. Sa ko yan na kanyamagan ko na dito sa mga matanggen nyo. Aluy ako nagtrabaho sa Region 4A, Calabarzon. Sabi nila, sa Batangas, yung pala yung mawalan ng yaman, basta mawalan ng yabang. So, ang sarang yabang ko, ito po mga position ko, Assistant Superintendent, Director, tapos na dapat Presidente ng Pilipinas ang makapo.
And normally, kung gusto mong madali ang appointment mo, magtumang ka sa mga congressman, mga governor, etc. Ako, sa roong kayabang-yabang, sabi ko, ano ito mag-rally dyan? Kung akala nila deserving ako, i-appoint nila ako. So in fact, itong last position ko sa gobyerno, nalay ko mag-apply-applyan, talagang pinalindugan ko na, never ako dyan mag-rally maski sa iyo. I'll be happy with what I'm doing. So, ang principal ako sa Pabukid National High School, I was very happy. Pag dinala ako sa Ginaor High School, arangkot pa nga nito sa akin, para pagalit din ang Pabukid High School, dahil naroon na naman ko sa eskwelahan na mapupuro-puro na naman pagpakalit. But anyway, so that's my parang kayabangan na I got assigned to the jobs that many people in the Department of Education are dreaming of. Nadali man ako ng apply, inibitaran. So, kung mag-abot, matapos ang term ni Ma'am Briones, nagdaog si Vice President Sara, sabi ka mga amiga niya, stay. Kasi ano lang po ako, 58 and a half years old kang 2022. Nung pala ako nagsisis. Sabi ko, dahil na ako siyempre yun, makulong si Buot Please, yung mga aki ko nagparatarangkan niya sa ibang kalaban, tapos ibang manangangan. Maliban sa makulong si Buot Please, sabi ko, pwede naman nag-retire ang 58 and a half years old. Total retata, wala na 18 months na pension, tapos pag 60, ma-pension ka na, parehas man ang halos ng sila. So, in other words, I really said, tama na. Kung alam ka nila logo ng music, interview ka ng mga media, hadapo ka ako ng mga senador, ng congressman, kung ano-ano, very difficult life. Pero sa look at it, kaya mo man yan, kapag-kagalan mo yan. So, naghali na, and then I was invited to join. Ito ang aling bagong trabaho niyan sa Iloter. Itong 11 countries sa Asia, nasa mga pinagsisilbihan. So, sabi ko, parang naging tayo ko yung dahil sa pag-repinsan sa luwas ng Pilipinas, na still nagtatrabaho. So, yes, kung sa standard ang pinapan, I am relatively successful. But then ang tunay kong definition ng success is not about positions. It's not even about keeping your young looks even if you're already a senior citizen. It's not also even about owning the biggest house in our town or driving the latest model of a vehicle. In fact, ang ganun na nakikisulit pala sa akong auto sa panulangan ko, mayo kaming auto. Because we believe that we have to live simply. Ayan ang sarong influence na gusto mong i-share sa inyo, dear graduates. Dahil man nagtataon tunay na kaugmahan yung mga material na bagay sa kinakain. What will give you peace of mind is what will give you happiness. Kung nakakatulog ng tuntun sa bangkita, makabigay kayo ng mga utang na babarayan ka, kaiwal na iwal mo o iiwal ka, that is happiness and that is success. And ako now, yung pamagkiraw na yung pinagtutubulan din, I'm very fortunate na siya ako, parehas kami nagtutubo, na yung kaikuan, yun na nito, magpara pakiinutan sa mga neighbors, kung nakulat na sa kaibigang neighbor, dapat mas nakula ang makaluta. No, yeah. Sabi ko nga, if you continue to compare yourself with others, you will live a miserable life. So if you want success, authentic happiness, just be contented with actually discovering how you can become a better human being. And how do you do that? You become a better human being first by knowing yourself. Dahil magparasulot ng maskara, just be yourself. Embrace your real self. Maski magsaing ka rin sa kilaban, mayong tao perfecto. Everyone has a weakness. Acknowledge that you are weak in some areas, or acknowledge that you are not really excellent in all aspects of our lives. But capitalize on your strengths. Ikaw man yan yung mga bitaong regalo sa tuwang Diyos. Capitalize on them and make use of them. And as I was saying, I'm going to share the formula for success that I know work in my case. Ano yan? Success is, preparation plus opportunity multiplied by prayers. So, as high school graduates now, it's the best time for you to work on the preparation. How do you prepare? Ito mga nanggana sa una na
qualifies as scholarships, capitalize, use the scholarship so that we can earn more knowledge and be more capable to contribute to the attainment of the goals of the organizations wherever you be. Be an asset of the industry that we will choose, engineer, etc. Because it's only in demonstrating that you are able to deliver very well that you will end up being noticed and being offered opportunities for your success. Araw ko yan kaya, kung gusto niyo magyamang-yaman, just continue to develop your own competence, be acknowledged as someone who delivers, and then the rest will be easier. Although, yun nga, ang tunay na kinaban, kadapol man mga imperfections. But you can still succeed in using the worldly standards by keeping your principles intact. So, opportunity comes but once. Nagamit ka na yan, diba? So, only for those who are prepared to grab the opportunity will success is mine. And while waiting for the opportunities, it pays to acknowledge that God is always at work. Dahil matis galaw, dahil matis uspiral, gabus kita, pigtaonan yung magaling na plano ng sa tuyang Diyos. Remember that. So, formula for success, mahalaga kang kung tatandaan din, opportunity, prepare. Pag prepare, you have options. Maumahon mga baga pagka weekends, mag-standby, mag-inom-inom, mag-sigarilyo, o mag-relate to my boyfriend now, girlfriend, but remember, while still studying, if you will be enrolled in universities and colleges, you have to study harder. Ang sarap example dyan, ino po pagpunta sa Australia, ang feeling ko sa sarili ko, sabi ka sa pamukid, nagdahon na nga rin mag-English, industrial arts teacher, mga kaklase mo dahil sa Pilipinas, sa puno kami Ateneo ni Manila, University of the Philippines, big schools, nasaan, pag-English talaga, masusumpong ka, mahuloy-huloy ka sa iyo. But you know what? After one semester, nag-announce ang professor, sabi nila, how is this value that has been consistent in submitting high quality output? Nagpapalalas, yung mga kaklase, hindi naman nagkakaroon na tutulog dyan sa inutan, ay nag-i-irritate, but nakakuha ng high grade. Why? Sila, pag fairness na pagdudurin ko, ay, party, kung sa sabi nila, we came here not only to study, we have to enjoy life, yung Manali, Australia, so, ako, I did not even visit yung mga spot na pinunod naman, I was always in the library. But in the end, naako nila na I was doing better than any one of them because I was exerting more effort. So, sa sarong subject, mas magandang kang kulong, academic essays, as an over 5 months, so nag-schedule na ako. I never, pero bago ako nagduman, nagtutulog ako na I was the best Diosdado San Antonio learner when there is the deadline approaching. Krami, kamusta mo kayong tatawa, ano? Deadline sa aga at sanday ng tururugan at tapusun. Matibayin ka mga, the creative energies are actually very easy to come out of your brain. Ako, natin yan ang totoo. I disproved that when I studied for my master's naman. If you have time to prepare, revise, and edit, and refine your work, you will produce a lot better output later on. So, ngayon pa lang, hindi na ako mag-aaral sa college, in fact, may sarong yung outputs na practice teaching when I was pinapag-ibong reflection journal ang mga students. Hindi ko kaya yung sa upang na sila ila sabi, si reflection everyday na ang reflection, picture cut ko, sa over general reflection, pero matibay si professor ko, nagkala siya, favorite ko siya. Pagsulat ko ako sabi ko, I'm very sorry, honestly, I did not do the everyday reflection. I'm submitting a generalized reflection of everything I went through as a practice teaching student. Pick up natin naman. Alam ko ngayon kadapol sa Indo, nag-ibumang kali over 2 or 3 nights, pero yung itong kaklase na very honest. Then yung naglaaming mga date, sabi na sa ko na honestly, dahil niya naging siya sa'yo, mas nalang siya grade 2. And I was rewarded. That actually started, that reinforced my belief that when you are honest, your teachers, your superiors will appreciate you. So kung mabula-bula ka na, pitaluwas
months after, so, kada aldaw na entry ka. Mind you, may provision na taon, magbasa ka yan, at tigil mo man ng nandara. So, cramming will not work. Prepare, sacrifice some aspects of your life. Siyempre ako ganito, may girlfriend man. In fact, graduate sa college, gusto nang magpaabot. Kung tumaabot mo hindi pa ako. And I graduate, so I ended up, of course, with the woman of my dream. Nakakala ko na ito kayang balihan. Because I prepared also for that. Anyway, second thing, in our lives, we should be assets of society, di ba? Matatag na pinabukasan, kayong mga kabataan, magiging pillars of a strong nation. Bagong Pilipinas. How can you do that? I invite you to create riots in your own lives, in your own families. Riot, acronym yan, R-I-O-T. By being respectful, when you deal with others, you will create harmony. You will be assets of your family, of your communities, of our town, of our region, and of our country, and of the world. Paano ang tao naging respectful? Bako na yung good morning sir, good morning ma'am, or bisa-bisa. That's also a kind of respect. But when I talk about respect, that is thinking and believing that you are not the only one who knows. Acknowledging that other people may know more than you do, or that acknowledging, if you're the leader, acknowledging that everybody else in your organization is capable of contributing wonderful ideas to create a high-performing organization or a happy family. So, respeto. Kahit sa mag-boyfriend, sa mag-girlfriend, minsan nag-iiwal, sa nag-respetuhan ka ng magsabi. Pero may masabi, kakaya, ka nagdalog sa akin. If you say that, when you deal with others, you are demonstrating that you are delivering their capacity to take up, better ways of doing things. So, ako, ang respeto ko is grounded on my belief na maski ka pa yan, Secretary of Education, USEC, maski pa yan, utility worker, pag nag-adopt ka, bakit yan makawa? Para rin ang parang pera. So, why would you have reason to be mapamataas when, in fact, karamihan na kita, nilikaan ng puong may kapatid? I is the intentions. When you talk about your intentions, and when we do things, it's anchored on the intention. Ano ang intention mo? Makalako, makabintahin, o makasilbi, o makakontribute para ang kalamayan ng lulubsan mangyari. Of course, sabi ko nga, nag-retire na sa gobyerno, I was face-to-face with all sorts of demons and devils in the government service. I faced them head-on, with my intentions always clear. One time, may nagtuman sa opisina, nagwalag ng bag. Paper bag. Doon ako, kwarta. So I called the cashier of my office. Director ako kayo. Sabi ko, tingnan mo nga yung regalo iniwan mo isang institution. 1 million pesos na tumatagin ko. Pinapulan ko, oy, bakit nag-iiwan ka ng pera sa opisina? Ano yan sa iyo? We're very happy with the way you provide us support, you facilitate things. Sabi ko, hindi ko na accept this. So, sabi ko, hindi, talaga para yan sa'yo. And then, I called my team, sabi ko, ang gagawin dito. Sabi na ako namin, sige, sabihin natin, i-donate niya in time. So, naglista kami ng mga bibili, kailangan ng office, magandang sound system, mga air conditioning, we used all the centavos para sa office, and then design a deed of donation. So I could look at anybody in the eyes, sa opisina, sa mga suppliers, oy, hindi ka bumili ng bakal. My work, my Gustavo San Antonio is not just 1 million. Siyempre, sabi ng gusto ko natin, dahil istorya ko siya, may challenge, sabi, sikwap naman. Kahit isang iPhone, hindi ako mabilang. Sabi ko, alam ko naman, hindi ko nagwanta. Ano ba, susubahan. Sabi, kahit nga natin, pag-edit sa raro kami ng iPhone, gawin ko ay naghagat ka naman sa mga. But that's what I'm saying. When you really are desirous, when your intention is about public service, demonstrate that even if there are temptations, you can look at the eyes of those who are tempting you and say, no.
Sabi ko, paano ko yan ipupulit sa harong? Ang agong konsensya ko, she would say, never bring home anything that they don't have your own heart. O is optimism. This is about, sabi ko kanina sa bago, I ended up na na-offer na magpalit para sa doctoral program ng university because I had the highest grade sa grupo mo. Why? Because I was very optimistic that every effort I gave to my work while studying would contribute in creating a better output. So, ang optimism is, paghihin na, maski maliklog mo niyan, pwede mo na. Pag hindi kasi pag ako, nakuikuan ng mga kanilisilan, mga problema na araw lang dinagalingan ko bilang tao, ikuan man ninyo, kaliwanagan pagkabot ng ganito. Optimism. Itong related ako na growth mindset. Kaya ako ang mga Pilipino, mga Pilipino, mga tao sa gilaban, na dahil nagtataon ng effort na takot mag-fail. Matitibay, again, example mga akin, sa tulungin akin, si Bunso ang maluya. Maluya in the sense na slow. Pero si Bunso demonstrated na it's not a requirement na ika ang sharpest or fastest para ika ang maging honor graduate. In fact, sa tulungin mga akin, siya lang ang nag-graduate sa college na may laude-laude sa cum laude. Tapos sila nag-UP, so sabi niya ako, si Maluya, ano sinasabi niya? I know I'm not very quick. I exert a lot of effort. So, ang nag-release sa board exams, bakit ano naman tayo? Relax. Sabi niya, I do not relax. For the last, 6 months nag-review on his own. Last 2 months, nagtulungan. I was even very I still have a lot of things to read. And the board exams, he's an architect now, na nakaka-easy. Architect gusto maging bumbero. Sabi niya, hindi ko ka-imagine yung architect ay gusto magtrabaho sa Bureau of Architecture. That's another issue in the family na, siyempre, we have to respect. Mga magulang, kaya kung kita makakalit na sa mga akita, we will just have to accept and respect the decisions of our own children. Choices of courses, nila ang kanilang karasay. Anyway, so it does not have to be akala mo maluya ka. It's always the effort that will matter in the end. Ano nangyari sa mga very best, mga sharp na luwang matuwa? Takot. Sabi kasi pangalay kang high school pa lang, thesis. Sabi ko, why are you cramming on your thesis? Sabi niya, if I submit early, they will make me a contestant. Tama man, mali-stress na siya kung maging contestant because he will be given the pressure by the school to create a name for the school. Sabi niya, kung maging contestant, I submitted late. Tama man, may idea, but is that something that will contribute in making you consistently excellent in the work that you do? Of course, may pala kung magiging but yun pa yung big tugod niya. And in fact, he needed an extra semester to finish his course, geologist siya, dances geologist. Kaya hindi mo kakagad ba? Excited na kami, matuwa. No, it's a job. Graduation na, magpapatahin na tayo ng mga susunod. Sabi niya, actually, hindi ako graduate. What? I need one more semester to complete all my incomplete grades. And I cannot just do that in 2 weeks. Nakalawan niya ako. Sabi niya, Pop, ayan na to what you told me when I entered UP. Ano sinabi ko sa iyo? Enjoy college life. Correct na teacher, principal ang ama. Sabi niya, kapalit niya ang hindi niya lang enjoy college life. Well, ano po mga termo, may nag-graduate na. How many semester do you need? Not just 1 more. Ano masarap man, take 1 month sa body consider. After a long period, hindi yan naman mga sa Department of Science and Technology. So, optimism is really just exerting more effort and believing that the effort you exert will contribute in your attainment of your dreams. T is also very important. Trust. Trust yourself. Trust others. Magtiwala. Ang kadaplan, maski ako kaladuda naman. May example ako. Pag-ulit ko ang natin kong example na lang rin kaya kung sabi ng tao sa ibang tao. The Bunso, going back to the Bunso again, very innocent. One time, nasa Manila kami, nagigirong. After 2 weeks, sabi niya,
naku, may ganyan tala ang mga manluloko. Sabi ko, paano ka naloko? Nasa kalsada, naglalakaw. Sabi na, ay nabrinanihan siya. Pwede magpatulong, wala akong pamasahin. O uwi ako ng Sambales. Sabi, doon ko kwarta kakit, kita ko ng 500. Doon kayo kuha mo, 250 ganyan. Sabi, i-Gcash nyo na lang po sa akin yung sukli. Surat na lang sa Gcash number. 2 weeks na lang. Ay, kung na may kaunulan niya. So, that's how it is na natatransform ang mga tao na nagtitiwala because of others who are not trustworthy. But I always believe na it's worthy to trust people first. Pero siyempre yun na yan. Kapag na, pag ninuko ka na rin, ano magputo. Makalinis yan kasi nagpaparadimuan yung piso ang listahan ni nasa may Central Station sa Manila. Kasi naka-araw siya na. Naglalapa, nagpupundo pag nagbiyahe siya in one LRT station before. Sumalapaw siya. Pag ako sa harap, pinagkakaroon. Sabi ko, anak, na naman kayo talaga sa tirahan natin. Sabi niya, that's not where I got off. I got off sa UN Avenue Station. Sabi ko, bakit? Sayang na piso. You imagine, anak ng music, sayang na piso. That's how serious he is about money. And very independent of it. Anyway, so, as I said, you can be successful yourself. Hala ka mo kung ano definition ng success na gagamito ninyo. Standard of the world. Sikat, nakulang maroon, magayon na auto. O itong totoong success. Napagtulog mo ng tilo. Isip, mayroong problema, mayroong kaliwan. You are at peace with yourself. You are an instrument of peace when you deal with others. Which is my own concept of success. And it's all about preparing, having the opportunity and training very hard. Second, if you want to be effective assets of society, sabi kabataan, nalipin ang bagong Pilipinas, natatag na bagong Pilipinas, create riots. Riots that will not create chaos, riots that will foster harmony, pleasant relationships, and organizations, families, and communities that work together so that in our own little ways, we will continue to contribute in creating a better family, a better barangay, a better group, a better San Fernando, a better people, a better Republic of the Philippines. Congratulations, dear graduates! Aral ko, this is not the end of your days of performance tasks and other things to come about, but you have attained a major milestone in your lives. Whatever you decide to do after today, remember, it's you alone who will make that happen. Not even a very eager parent, not even a very loving boyfriend or girlfriend. It's still you who will decide on what will happen to you. Dear parents, mga kapatid ko mga magulang, congratulations. Ano makanta ko ang mga magulang? Kadakol ka mo, ang nagiging magulang, pag ang gambalaw na magulang na kamo. Kamu muna bago kami. Whatever it is we want in our lives, pero yung nasa, second priority, tainot si kay Buwag ng Aki para ma-hangkan niya sa iyong goals. Of course, I would like to congratulate and salute my fellow teachers in San Fernando National High School, ang satuyang principal, kaibanan ng mga assistant principals, and our stakeholders, ang Presidente ng Satuyang Alumni Association, and representative ng Satuyang PTA sa School Governance Council. I know and we all believe that it takes a village to raise high-performing children. Hindi pwedeng trabaho lang ng mais. Trabaho tayo ng boss, and I see that happening in San Fernando National High School. You are now able to demonstrate that excellence can happen right in our very own town, as I've been trying to do for the rest of my life while serving the Department of Education. So, hindi na lang po kita, but I hope to see all of you, dear graduates, becoming successful later on in your own lives. Mabuhay po kamo, and God bless.